Yun, alright. So, welcome back to my channel. My name's The Vice. So, eto nga guys, pag-uusapan natin itong mga bagong balita na lumalabas ngayon. At eto nga di ba? Tuloy-tuloy ang paninira sa pamilya Duterte. Oh, wag mo kayo magulat dahil nagbago tayo. Karapatan ko naman yun siguro. Alright guys, ito, panoorin nun natin itong balita. Itong balita sa, no? Ito, unahin nun natin to. Ito. Right. Dating Pangulong Duterte, tinawag na ipokrito sa pagdepensa umano sa malayang pamamahayag. Isa umanong ipokrito si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa isang dating spokesman. Kasunod ito ng akusasyon ni dating Pangulong Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng paninikil matapos makansela ang prayer rally sa Maisog sa Tacloban City, Leyte. Sa isang open letter, sinabi ni dating Pangulong Duterte na hindi niya kailanman pinigilan ang sinuman na gamitin ang kanyang karapatan na magtipon. Aniya, mahalaga ang malayang pamamahayag. Bakit nga ba tinawag na mapagkunwari ang dating Pangulo sa sinabi niyang ito? Tara, alamin natin yan. Sa isang social media post sa X, inihayag ng dating spokesman na si Attorney Barry Gutierrez na wala talagang prinsipyo si dating Pangulong Duterte. Saad niya, nung siya ang nasa poder, inipit, tinakot, ipinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon, media at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Sa ilalim ng administrasyong Duterte, puwersahang ipinasara ang isang malaking TV network at umano'y pinagbawalan ng isang reporter na mag-cover sa Malacanang. Sa Yun, di ba sinasabi dito, maraming mga media nga daw ang tinakot. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Ako hindi ko matandaan kung meron ano. And speaking na pinasara ang isang malaking network, di ba? Wag mo natin iligaw. Doon tayo sa totoo, bawal yung fake news. Kaya po pinasara kasi ang laki po ng utang. Tama, mali. Ang laki ho ng utang na hindi nila binabayaran. Saan? Sa tax. Wag ho tayo magbulahan at magpaikutan. No? So, sinasabi lang natin to kung ano yung totoo. Kasi marami na hong issue na lumalabas na puro fake news. Diba? Even ako, nagamit din ako sa fake news. Aminin ko na yan. Kaya nga wag na kayo magtaka eh. Sabi ko sa kanila eh. It is time, di ba? Na para bumawi tayo at tumayo tayo sa katotohanan. Di ba? Alright, so tuloy natin. panig naman ni Pangulong Marcos, isinusulong niya ang pagkakaroon ng isang malaya at ligtas na komunidad para sa mga Pilipinong mamamahayag sa 50th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Sinabi ni Pangulong Marcos na bilang leader ng bansa, papel niyang protektahan ang press freedom at hindi pangunahan ang pagsira o pagmamaliit sa practitioners nito. Nilinaw naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na nakansela ang flights ng mga lalahok sa prayer rally papunta sa lungsod dahil kasalukuyang inaayos ang kanilang airport. Noong panahon ding iyon, nananalasa ang bagyong Ampon sa lalawigan. Dagdag pa ni Mayor Romualdez, kung mayroon silang problema, hindi dapat ito ayusin sa kalye. Vice Presidente naman umano ang anak nitong si Vice President Sara. Tama naman yun, hindi dapat ayusin sa kalye. Pero yung pagkansela ng nung rally nila, di ba, netong prayer rally ng Maisog, di ba, magtataka ka, lahat halos na cancel. Bakit? Alam nyo na sagot. Diba? Alam nyo na sagot. Bakit? Diba? Doon lang tayo sa totoo. Duterte at anumang oras, pwede itong kausapin ni Pangulong Marcos. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa naging akusasyon ni dating Pangulong Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon ukol sa malayang pamamahayag? Yun, di ba? So, malinaw na malinaw, di ba? Sinabi nga dun sa balita na hindi nga daw, di ba, hinaharang daw yung press freedom ng mga media. Kumbaga, tapos pinasara yung isang malaking TV station, di ba? Puwersahang pinasara. Dito lang mali-mali na di ba? Pinasara po yung TV station na malaking network. Dahil nga po, may nakitang anomalya. Di ba? Kaya nga hanggang ngayon wala pa si Lopez eh.
Asa ba si Lopez, di ba? Yun yung tanong doon. Di ba? Wag mo natin ilihis yung istorya na ganun yung sinabi ni ganito, ganyan. Kasi marami mga Pilipino ang naliligaw. Di ba? So, yun lang naman, binigyan natin to ng reaksyon, tong balitang to. At dako tayo dito sa pangalawa. Itong pangalawang video. Oh. O, ito, fake news na naman. Diba? O, fake news, sabi. Diba yung nakaraan, may lumabas na video. Diba may lumabas na video na, alam mo yun, may mga vloggers na naglabas. Kasama kaya ata dun The Vice eh. Hindi, binura ko na. Diba, 37 na katao, diba, na personnel ng Davao City, if nag-positive daw sa drugs. Positive daw sa droga, ang sabi. O, ito yung video. Panoorin natin. Yes, yung 37 na Davao City PNP personnel na nakita natin sa balita sa instasyon. Klaro lang natin na wala pong katibayan yan. Actually, ang Davao City Police Office is bago lang walang katibayan yan. Fake news na naman. Fake news na naman. Oh. Puro fake news. Doon lang tayo sa totoo. conduct ng drug test sa ating mga personnel. Negative ito lahat. So, ikaklaro lang natin ang Davao City Police Office is walang involvement sa illegal drugs at wala rin mga tao dito sa DCPO na gumagamit ng illegal na droga. Kasi part of the relentless effort sa kampanya natin kontra illegal na droga, dapat ang Davao City Police Office is nangunguna na hindi talaga gumagamit ng illegal drugs. Yun! Diba? Para saan pa yung random check ng, diba, ng PNP, tapos yung sa mga city hall, diba? May nag-ano diyan, may check and may nagche-check diyan, check and kumbaga tawagin check and balance, diba? Meron nagche-check diyan na nagra-random kung ikaw gumagamit ng illegal na droga. Pero 'tong mga buwakan ng inan to mga to, 'di ba? Nagpapakalat ng fake news. Wala namang katibayan. Picture lang na dinampot kung saan. Ano ka ngayon? Tuloy. Actually, ang PNP natin, ang regional director natin, and the OIC natin is stricto pagdating sa illegal na droga. So, iklaro natin, uulitin ko na ang Davao City Police Office is walang nag-positive sa illegal drugs. Yun, malinaw ha. Walang nag-positive sa illegal drugs. Kalat pa more, fake news pa more. Diyan kayo magaling eh. Diba? So yun, diba? Pinakita lang natin itong video to at binigyan din natin ng reaksyon. Diba? Kasi may mga diba, mga naglalabas at napapanood ko sa TikTok at kung saan social media platform na meron daw nag-positive na 37. No? 37 na ng Davao City. So ngayon, may nagsalita, ayan, isa sa PNP, ano kayo ngayon? Mukha kayong gago. Diba? Alright, ito naman yung ni Gordon. Ano rin mo natin? Tinawag ni dating senador at dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Richard Gordon na pinakamalaking katiwalian ang Pharmaly scandal at naniniwala siyang si dating Pangulong Duterte umano ang utak sa manumalyang pagbili ng COVID-19 medical supplies. Inirekomenda
ng naturang mambabatas si dating health secretary. Alam mo, ito yung ano, diba? Paratang na naman to eh. Sabi nga ni Gadon eh, haka-haka lang yan. Dapat may proof. Diba? Tuloy. Secretary Francisco Duque III na maging witness para idiin ang dating Pangulo sa nasabing kaso. Si Moira Encina sa balita. Itong nangyari sa Parmalee is the biggest scam, and it was masterminded by the president of this country. I can say that without batting an eye. It would never have happened without him. Kumbinsido si dating Senador Richard Gordon na si dating Pangulo. Ang tanong lang naman dito, diba? Kung totoo yan, sana magpail kayo ng kaso. Hindi yung puro patotsada lang. Ako may tanong ako eh, kamusta naman yung sa Red Cross? Hindi, tinatanong ko lang kung kamusta yung Red Cross, diba? Kamusta yung sa Red Cross? Wala akong binabanggit. Tinatanong ko lang. Pero, ayun, kinakamusta ko lang. And kamusta rin yung dating, ano, diba? Issue. Doble plaka. Oy, ako, hindi malilimutan ng mga kapwa rider ko yan. Diba? Doble plaka, alam niyo yan. Huwag niyo kalilimutan. Huwag na natin kalilimutan. Pulong Rodrigo Duterte ang utak sa maanumalyang pagbili ng COVID-19 medical supplies mula sa kumpanyang Farmally Pharmaceuticals. Ito'y kahit kumambyo pa si dating Health Secretary Francisco Duque III sa pahayag nito sa pagdinig sa Kamara kamakailan na si Duterte ang nag-utos na ilipat sa procurement service ng Department of Budget and Management mula sa Department of Health ang mahigit 47 billion pesos na COVID-19 Response Fund. Ayon kay Gordon, hindi makalulusot ang Farmally Mess na pinakamalaking kaso ng korupsyon sa bansa kung walang kumpas mismo ng dating presidente. Anya, inamin mismo dati ni Duterte na ito ang nag-atas na ilipat ang COVID-19 fund sa DBM. Naindigan pa si Gordon na kasabwat at malapit ang ugnayan ni Duterte sa dating hepe ng PSDBM na si Christopher Lau at sa mga may-ari ng Farmally na pangunahin sa mga nakakuha ng kontrata para sa COVID supplies. Magkakasama sila. Ayan mga litrado, ano bang gusto nyo? Talagang magkakasama sila, pinlano lahat siya para ma-inflict sa atin ang pinakamalaking nakawan sa buong bansa. Ayon pa sa dating senador, maaring sampahan ng sinumang Pilipino ang dating Pangulo at pwedeng gamitin ang mga testimonya na nasa Blue Ribbon Committee. Bakit kahit sinong Pilipino, ba't hindi ko magsampa? Para naghahanap pa siya ng tapos ang tawag doon, iwas posoy. Alam nyo kasi 47.6 billion na sinasabi nila, ito yung ginamit noon doon sa, 'di ba, sa mga kailangan nung sa COVID response. No, I'm sure naman na si Duque siguro sa pananaw ko lang mga kababayan yung 47.6 billion na sinasabi dito nagamit ng maayos. 'Di ba? At kasalukuyan ng 'di ba, yung nangyayaring COVID. Kasama diyan yung 'di ba, yung sa mga 'di ba, yung sa gamot, 'di ba, yung sa mga PPE, yung mga kailangan gamitin ng 'di ba, ng medical frontliners. I think naman nabigay 'yon. Tsaka yung 'di ba? Kung meron pang other expenses. Ngayon, ito, nag-iingay na lang to si Gordon na hindi mo malaman, nagalit pa rin kay PRRD. Diba? Siguro tatakbo to. Kasi sumasabay sa sa Agos ngayon Kaliwat kanan yung bumabanat ngayon sa pamilya Duterte. Diba? Sabi nga natin kanina sa video natin, diba, kaliwat kanan yung mga gumagawa din ng fake news. Diba? So, hindi malayo, marami talagang makikiride on dito ngayon para banatan yung dating presidente. At para sirain sa 2028 yung presidential election na alam naman natin na kung sino talaga yung malakas pagdating sa 2028. So, ganun yung ginagawa. Hindi malayo mangyari kasi nangyari ho yan kay Bong Revilla tsaka kay, di ba, kay
Jingo Estrada, nasabay pa pinakulong. Kasi sila yung malakas na matunog doon, natatakbong vice-presidente tsaka presidente. Diba? Kahit ako noon, alam ko yun eh. Botante na ako noon eh, nung time na yun eh. Alam ko na sila yung malakas doon, kaya binarasos, parang giniba na. Ngayon, ang ginagawa na itong mga to, diba, ang ginigiba ngayon nila, yung pamilya Duterte. Kasi alam nilang malakas. Lalo-lalo na sa 2028 at ngayong 2025, diba, senatorial election, para magiba yung mga ibang tatakbo under by PRRD na mga senador. Pero I'm sure, ito lang, hindi namin malilimutan yung doble plaka. Tuloy. Report. Maaari rin ay tumayong testigo, si Duque, laban kay Duterte, para hindi ito madiin sa kaso. Pag sumunod ka, you're liable. So ngayon, the only chance that he can have, and I doubt if he can do it, is to become state witness against Duterte. Duterte is really in more trouble than ICC here because nandito lahat ng ebidensya dito. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatak, tapang, Diba? Ito yung bagay na alam niyo yun, diba? Lahat ng pwede nilang ibato ngayon, ibabato nila sa Pangulo, dating Pangulo na si PRRD. Ngayon, ang masakit dito, kanya-kanya ho silang pasiklaban. Yun ang dating. At hindi na ho tayo magtataka pag nagsama yung dalawang kulay. Yung pink, tsaka yung pula. Ang labas nun, dilaw. O, diba? Diba? Yun lang naman yun eh. Diba? Kaliwat kanan ngayon yung bumabanat. So, yun nga, diba? Hanggat nandito rin tayo, diba? Ako, wala naman ho tayong kinakampihan. Pero pagdating mo sa fake news, lalabanan na natin. Diba? So, yun lang naman, binigyan na natin to ng reaction tong sa ano na to na about nga dito kay Gordon, di ba? Yung sa 47 billion na sinasabi niya. O, ito naman yung sa ano rin din natin. Sinusulong sa Kamara ang pagkakaroon ng batas para parusahan ang mga nasa likod ng mga salasalabat na kable sa kalsada. Pabor dyan ng mga utility company lalo't dumami ang iligal na kumonekta sa kanilang linya simula pa noong kasagsagan ng pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ang tagal ng perwisyo niyan. Diba? Nakaka-aksidente nga yan eh. Diba? Biruin mo minsan may nakalaylay na wire sa kalsada, madadaanan mo, nakamotor ka, biglang papalo sa mukha mo. Ngayon kung hindi maigpit ang hawak mo sa manibela, semplang ka. At kung mahina ka, talagang babalibag ka. Sa araw-araw na lang, ganito ang eksenang sumasalubong kay Jomar Gaida papasok ng trabaho sa Mandaluyong. Dinaraanan niya sa sidewalk ang nakalawit na mga linya na kuryente. Sobrang abala rin po kasi nakakatakot din po lalo na syempre baka hindi namin din alam kung live wire ba yan o ano. Doon na lang po, umiiwas na lang po. Kasi baka mamaya makuryente or lalo na po pag umuulan. Yan yung dapat unahin nila, hindi yung bangketa. Hindi, I mean, hindi ko ibig sabihin na diba? Nakita niyo naman yung poste nasa bangketa. Diba? Tapos yung wire nasa bangketa. Diba? Yun yung dapat unahin nila. Yun yung bagay na yun. Nakatuloy. Kaunting lakad pa ni Jomar, tatambad ang mas marami pang salasalabat o spaghetti wires sa gitna ng business district. Si Nanay Heriberta, 3 dekada nang nakatira sa Barangay Addition Hills. At sa pagdaan ng panahon, napansin niyang parami ng parami ang mga kable. Sila na raw mismo ang kumikilos para maaksyonan ang mga nakalawit na mga linya lalo't naging mitya na ito ng sunog. Minsan natatakot ako sa gabi kasi susunog lang yung dyan namin sa likod. Pagkatapos yung dyan, ay nakakatakot talaga. Minsan bigla na lang. Ito naman kasi isa lang po masugatan dyan. Pag nagdikit-dikit yan, putok po talaga yan. Diba? Ito dapat yung inaaksyonan ng ating gobyerno.
Yan tinatawag na spaghetti pababa. May nagsisigawan nga ganun, may sunog. Kami naman nag-iingat kami na kung halimbawa yung iba, hindi ba mga bulok na yung wire, amin naman pinapalitan namin kaagad. Hindi lang dito sa Barangay Adesion Hills sa Mandaluyong, problema ang mga buhol-bol na wire. Dahil maging sa ibang mga lugar sa Pilipinas, nagkalat ito. Kaya ang isang kongresista gusto nang mawala ang hindi kaaya-aya at minsay mapiligrong kumpulan ng iba't ibang mga linya. Sa House Bill 10427 o Anti-Dangling Wires Bill na inihain ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, inaatasan ng lahat ng public utility providers gaya ng kuryente, telecommunications companies, cable at internet providers na ayusin ang mga nakahambalang nilang mga wire o kable, alisin ang mga hindi. Alam mo, hindi lang kailangan din yung wire. Alam mo yung wire, di ba yung mga wire na yan, hindi lang naman yan lang dapat. Pati siguro yung pinaghukayan nila sa kalsada. Diba? Dito lang sa amin, no, yung hinukay dito hanggang ngayon, di ba? Parang nilagyan na ng espalto eh. Tsaka doon, banda sa may Makati, sa JP Rizal. Pagdating mo ng Guadalupe, yun, daming butas doon, puro tinakpan na ng steel plate. Yun, di ba? Tas, yun, shoutout sa inyo, R-Link. Yun. Sila kontraktor nun. Kapal lang mga mukha niyan eh. Tuloy. Na ginagamit at ilipat ang mga pinakalitang poste ayon sa pinahihintulutang clearance o distansya. Kung hindi susunod, pwedeng kanselahin ng mga lokal na pamahalaan ng mga permit ng mga pasaway na utility company. Dapat! Long overdue na po ito at kailangan na talaga ito na magkaroon ng batas. Para kasi may mga ordinances na ito, mga municipal city ordinances, kailangan hindi naman nasusunod ito, kaya kailangan talaga may batas para sundin nila. Umaasa siyang ipapa-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala. Ayon sa electric company na Meralco, kasagsagan ng pandemya nang dumami ang mga kumonekta sa kanilang linya ng walang permiso. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga LGU para tanggalin ang iligal na mga kable. That is posing, as we speak, a problem to us because many of these are really compromising the safety of our facilities. I guess the new law, if it is eventually going to be enacted as one, will give us more teeth to go after the wires that have been attached illegally to our facilities. Ang telco company naman na PLDT, tuloy-tuloy ang cleanup drive sa mga luma nilang kable. Si Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora makikipag-ugnayan kay MMDA Chairman Romando Artes para mapag-usapan sa susunod nilang council meeting ang mga pwedeng regulasyon sa issue ng spaghetti wire sa NCR. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez. Yun, so dapat naman talaga ayusin tong ano na to. Diba itong mga problema sa kalsada. Lalo-lalo na doon sa mga diba? May napanood nga tayo, diba yung wire nasa footbridge na. Yung dadaan ka sa footbridge, ikaw pa iilag. Di ba? Tapos gumanon sa footbridge, ikaw pa yuyuko. Grabe yun. Tapos yung mga company na walang ginawa. Kasi mapapansin nyo, di ba, kagagawa lang ng kalye dito sa Metro Manila. Bigla may magbubutas. Di ba? Bigla may magbubutas na ng bigla. Yung pala, telco. Wala eh. Ganun ang sistema ngayon. Approve lang na approve. Diba? Wala nang diba? Tapos pag may na-aksidente, wala. Turuan na lang. Tiway ka ngayon. Alright, so yun lang naman. Binigyan natin ito ng reaction. At maraming salamat po sa lahat ng mga supporter from Facebook, YouTube, and TikTok. Alright. Alright, ito naman yung sa bigas, no? Usapin sa bigas. Wow. Ito, panoorin nun natin. Maganda to. Murang bigas at kuryente. Mararamdaman umano yan sa mga susunod na buwan dahil sa ibinabang taripa sa imported na bigas at coal. Nakatutok si Ivan. Take note ha, murang bigas at kuryente. Tangina, kababayad ko lang kanina. Laki ng biniharang ko. Parang nagtatrabaho na lang yata ako para magbayad ng kuryente.
Murang bigas daw, tsaka kuryente. Ina nyo, pinagluloko nyo yung taong bayan. Tuloy. Mayrina. Kung may taas presyo sa isang bilihin na talaga namang ramdam ng nakararaming Pilipino, yan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Rice is life kasi para sa mga Pinoy. Kaya naman pirming bahagi ng arawang budget na sa ngayon, nananatili sa mahigit 51 pesos kada kilo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas, nagpa siyang National Economic and Development Authority Board kahapon sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice at yun, imported rice. Ang tanong, sino tatamaan dito? Ang tatamaan ho dito, alam nyo na. Siyempre, mga magsasaka na naman ang aabutin yan. Imported eh. Diba? Magtataka sa bayan natin. Ang dami namang, diba, palayan, dami namang ano, pero nagkakaroon tayo ng shortage. Aminin na natin. May bagyo, may diba? May tag-init, diba, na nakaka-apekto. Pero, hindi naman buong Pilipinas binabagyo. Kasi minsan, diba, pag pinapakita sa balita, excuse dumadaan sa may Luzon or dumadaan sa may part ng Mindanao, madadamay minsan yung Visayas. Pero sa part ng Luzon, hindi naman siguro lahat nadamay. Diba? Gawing 15% mula sa 35%. Ang target ng board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulunsad din ng rice subsidy para sa kanila. We are at least aiming for, the Department of Agriculture is aiming for a reduction of 29 pesos per kilo, at least for the poor. Sa Hulyo o sa Agosto ay inaasahang mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para iangat ang produksyon ng mga magsasaka. Sabi, hindi naman pababayaan yung mga farmers natin. Diba? Hindi pababayaan, di ba? Pero meron tayong video mamaya. Panonoorin nun natin. Tuloy muna natin to. Katunayan, nananatilang target ng Agriculture Department na abot pa rin ng mahigit 20 million metric tons ang produksyon ng palay sa pagtatapos ng taon sa kabila ng tama ng El Nino. Bilang tugon naman sa mataas na presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plant sa bansa. Ang gulo, no ba? Yung isang balita naman sinasabi na ano, di ba? Magtataas po, magdadagdag singil. Ang gulo ng mundo. Ito'y habang patuloy ang pagsulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon. Tariff reduction on coal will help ensure its availability at reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Para sa GMA Integrated News, yun yung sinabi doon sa balita na yan. Ayan Linaw na malinaw naman yan, di ba? Posible na bumaba yung bigas. Pero wala sinabi kung hanggang kailan. Baka mamaya 1 buwan lang. Posible bumaba yung kuryente. Wala sinabi kung magkano ibababa. Parang gasolina lang yan. Bababa. Tapos dodoble magtaas. Naku, madami naman mabubwisit sa akin ito. Huwag na ho kayo magtaka. Diba? Alright, sa'yo lang naman binigyan natin ng reaction. Putik na yun. Lap trip no? Bangag ka ba, Dabais? Bangag daw
O di bangag? Okay. Ina, sumagot kayo sa banat. Nasagutin ko rin yung banat nyo. Kaya na kaya naman natin rumibat eh. Naghahamon eh, no? O, tuloy. Ito. Hindi, di ba? Ito sabi, di ba, hindi naman napapabayaan yung farmers. Pero ano kaya nangyari dito? Sige! Ano, grabe, oh. Nagmamatigas kayo rin ang masasaktan. Pansin nyo, di ba, bago pa yung traktora nila. Parang ka-donate lang nun, ah. Tapos ganito yung nangyayari, no? Sabi, hindi daw pababayaan. Diyos mio. Kahit mamatay kami dito, sir! Kahit mamatay kami dito, sir! Sino yan, oh? Sino yan? Mayari ng lupa yan? May lupa kami lahat dito, sir! Oh, sa inyo ito? Sa amin to hanggang sa baba! Ang laki ng lupa. Ayaman mo. Ayaw! Mayaman kami, sir! Kasi magsisipag kami! Alam mo, ito yung bagay na hindi dapat, di ba, ginagawa sa ating mga farmers, di ba? Sa ating mga magsasaka, na nakakaawa po talaga. Di ba? Wala po tayong ginawa, kundi mag-angkat ng bigas sa ibang bansa. Tapos yung mga, di ba, kumbaga sa smuggle. Di ba? Sa atin galing, kukunin nila, tapos ibabalik nila dito, ibebenta sa atin. Parang gago, di ba? Ganun yung mga style ng iba eh. Hindi ko naman sasabing ito Pero may mga chances siguro na ganun or meron talaga. Kasi may napapanood ako mga video ganun eh. At may naririnig din ako mga ganun. So, narinig ko lang naman. So, definitely, hindi naman talaga totally na So, ayoko bigyan ng madiin na, di ba? Pero kasi wala naman akong video. Pero kung may kopya ako nun, iba-vlog natin. Gagawa natin ng video reaction. Tuloy muna natin to. Tama, Ben. Grabe, no? Ukit na yan! Maman! Grabe. Biben! Puta yan! Marami ang Pilipino, hindi lang kayo. Punyeta! Sabi, marami daw Pilipino, hindi lang kayo. Tangin na katuwiran yan. Pilipino! Pilipino nga! Visit kaya mama na wala sa asayaw! Biben! Ama! Mama ni Tano Boy! Ha ha ha!